ininganyo niya ang mga tao above 20 years old na hindi patuli. Natsalin ko, nagpasurkisisyon ko dahil apo ni Plapo, hindi man support. 10 taong gulang na bata sa Tondo, paanong namatay dahil lang sa tuli? Dok, bakit po ganito yung anak ko? Normal lang daw po yung... Iba na po yung kulay ng anak ko eh. Sinabi ng doktor na wala na po talaga yung anak ko. Sobrang sakit po. Dahil lang po sa tuli, mamamatay po yung anak ko. Sa Lapu-Lapu City sa Cebu, may kakaibang paandar ang lokal na pamahalaan. Hindi ito raffle, pero may papremyo. Promo ito para sa mga hindi pa tuli. Kung ikaw ay 20 anyos pataas, 10,000 pesos ang iyong iuuwi. At kung senior citizen ka na, mas malaki-laki ang gantimpala, 20,000 pesos. Tuli na, may pera ka pa. Masakit ang hapde at parang fulfillment. Nag-start itong cash incentives noong 2023. Importante yan health-wise na magpatuli sila. Isa sa mga kumasa sa hamon ang 20 anyos na anak ni Reynaldo na si John Rel. 7 years old po. Sinubukan namin. Talagang nagpipiglas. Iyak ng iyak. Natatakot siya. Palagi siyang binubuli ng mga bata dito na supot daw. Pero nitong Martes, si John Rel pumayag ng magpatuli. Baka na-challenge siya sa pamakin niya ba? Kaya si John Rel natuli na. Nag-uwi pa ng instant 10,000 pesos. Sobrang saya niya. Sabi niya, bibili daw siya ng bahay. Ikaw hindi aabot yan, 10K. Ang plano namin, pambiling school supply. Pero ang big winner daw talaga sa Operasyon Tuli, si Lolo Alfonso na 68 anyos na. Hindi ko matuli noon dahil takot ako sa matalim. Tumakbo ko. Kaya tumanda ako, takot ko magpatuli. Nakaroon ako ng partner noon. Nireklamo siya sa akin. Ba't hindi ka nagpa-circumcision? Mag-isa na lang ngayon sa buhay si Lolo. Kaya nung nabalitaan niyang makatatanggap ng 20,000 ang mga senior citizen na magpapatuli, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Natsalin ko, nagpa-circumcision ko dahil apo ni Plapo, hindi man support. Mga 30 minutes yata. Masakit, tiniis ko lang. Pag tumatanda na po tayo, mas matigas na po ang balat po. Doon sa area po na yun, in general. Prone po ito sa infection. Kaya si Lolo Alfonso nakatanggap ng tumataginting na 20,000 pesos. Gamitin ito araw-araw pangailangan. Bago pa man daw dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas, ang pagtutuli daw, tradisyon na, yun ang symbolism ng masculinity, ng katapangan. Natiis mo yung sakit. Ang 22 anyos na si Mark, hindi niya tunay na pangalan, mula sa bayan ng Palo sa Leyte, may pinakatago-tagong sikreto. Si Mark kasi hindi pa tuli. Nagsinungaling po ako sa family ko po na tuli na po ako. Natatakot po akong sabihan na supot. Makailang beses naman daw niyang sinubukang magpatuli, pero hindi ito matuloy-tuloy dahil si Mark hindi pa yung tinatawag na tagpos. Yung pinaka-foreskin, pag hinila mo siya patalikod, napupullback mo na siya. Pag hindi siya na-retract, tas dumidikit siya sa tip, madalas po masakit po ito. Natatakot po akong malaman po ng karelasyon ko. Baka po makipaghiwalay po siya sa akin. Si Mark naniniwalang it's never too late, too late na magpatuli. Maliban kasi sa ayaw niyang maglihim sa kanyang partner, nahihirapan na rin daw siyang umihi. Sa tingin ko po, matutulungan po ako ng KMJS na ma-operahan. Gusto ko pong magpatuli. Nitong Biyernes, sinamahan si Mark ng aming team sa isang espesyalista. Nalaman na meron palang kakaibang kondisyon ang kanyang ari. Tawag namin dyan, phimosis. Hindi yan normal kasi maliit kasi yung butas ng yung urethral opening. Kaya nahihirapan talaga siya umihi. Ang usual na ginagawa namin is circumcise para lumuag yung urethral opening. Okay lang ba ngayon, sir, na ngayon kayo circumcise? Okay lang po. Laban. Free naman namin, pati yung gamot. At sa araw na ito, sa wakas, si Mark tutuliin na.
Sobrang saya po kasi sa wakas natupad na po yung pinapangarap ko po sa sarili ko. Pero sa linggong ito, naging laman ng balita. Isang 10 taong gulang na bata mula Tondo namatay di umano dahil sa tuli. Hindi ko po lubos maisip na dahil lang po sa tuli, mamamatay po yung anak ko na ganun-ganun lang. Sa mga nanay na may anak na tutuliin na, pakatutukan ang investigasyon sa kasong ito ng isang bata na namatay dahil lang sa tuli. Susunod na! Ang pagpapatuli, binyag ng mga batang lalaki, patawid sa kanilang pagkabinata. Pero anong nangyari sa bata sa Tondo, sa Maynila, na ang pagpapatuli naging mitya ng kanyang pagkamatay? Maraming bata takot magpatuli, pero mas marami ngayon ang nangangamba dahil sa lumabas na balita sa linggong ito. Isang nagpakilalang doktor ang nag-opera sa bata na bigla umanong nangisay matapos ang pagtutuli. Na isang 10 taong gulang na bata mula Tondo namatay di umano dahil sa tuli. Habang nakabakasyon, sinamantala na raw ni Marge na ipatuli ang panganay niyang si Nathan. Gusto niya po magpatuli kasi po nagbibinata po eh. Hanggang nitong Sabado, may nakita raw siyang post ng isa niyang kaibigan sa Facebook na itago natin sa pangalang Cora. Facebook friends lang po kami, hindi po talaga kami magkakilala. Nagtanong po ako sa kanya kung po pwede po ako magpatuli ng anak ko. Ang sabi niya po sa akin na price, una po 1.5. Tapos nagtanong po ako sa kanya kung po pwede pong 1.2 na lang. Nung nagkasundo sa presyo, si Marge agad ipinatuli ang kanyang anak sa isang lying-in clinic nang nakausap niya online. Nagpakilala ang di umano doktor na itago natin sa pangalang Merlinda. Si Nathan, dinala raw sa isang kwarto. Nagtanong pa po ako sa anak ko kung masakit po yung tuli. Ang sabi niya po sa akin, hindi. Siyempre, di panatag na po ako. Lumabas na po ako ulit para umupo. Pero pagkatapos ng procedure, nanginginig na po yung anak ko. Sobrang hindi na po siya makausap. Siyempre, natakot na po ako. Sabi ko, Dok, bakit po ganito yung anak ko? Sabi po sa akin ng doktor tsaka assistant, normal lang daw po yun kasi groggy daw po yung anak ko. Iba na po yung kulay ng anak ko eh. Kaya po nagdesisyon na po ako na dalhin na po sa ospital. Ayun na. Sila yun yung buhay. Sinabi ng doktor na wala na po talaga yung anak ko. Sobra po ako na nahirap. Sobrang sakit po. Hindi ko po lubos maisip na dahil lang po sa tuli, mamamatay po yung anak ko na ganun-ganun lang. Nandun po sila nung namatay sa ospital. Yung doktora po, nag-sorry pa po sa akin. After the incident, pinuntahan ng City Epidemiology and Surveillance Unit. They found out na sarado na yung clinic. According to our investigation, hindi siya doktor. Lahat ng kabataan dito sa amin, sa kanya nagpapatuli. Alam ko po, midwife po siya. Hindi po allowed ang mga midwife na magsagawa po ng pagtutuli. Ang pwede lang po magtuli ay mga lisensyadong doktor. Inaasahan na anumang araw lalabas ang resulta ng autopsy para malaman ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero si Marge may hinala. Pili ko po yung doon po sa tinurok na anesthesia po eh. Kasi yung anak ko po, hindi niya naman po in-skin test, hindi niya rin po tinimbang. Yung assistant po ang nagsabi na ang tinurok po is 20cc. Sa 10 years old, ang allowed po sa kanya na lidocaine ay nasa 4cc lang po hanggang 9cc. Kung sakaling totoong 20cc ang anesthesia natin, maaari pong itong magdulot ng lidocaine toxicity, ay pwedeng umakyat sa brain natin at mag-cause ng convulsion, maapektuhan ang puso natin at mag-cause po ng heart attack. Sa kalagitnaan ng aming pag-iimbestiga, nalaman naming si Merlinda minsan na palang hinuli dahil nagpanggap di umanong doktor. Ni-raid ng CIDG Intelligence Unit at Anti-Fraud Division ang klinika na ito sa Balot sa Tondo, Maynila. Nakatanggap sila ng reklamo na ang nangangasiwa ng klinika nagpapanggap umano bilang doktor. Ito po yung doktor na nagtuli po sa anak ko. Marami kasing pwedeng ikaso sa kanya. Reckless imprudence resulting in homicide. Pwede siyang kasuhan ng falsification
verification of documents. Kapag tayo po ay mag-a-avail ng services ng isang doktor, maganda po i-verify natin ang kanilang lisensya. Nasa PRC website naman po yan. Gusto ko po siya makulong para makamit po yung hustisya ng anak ko. Mailibing po ng payapa. Imbestigahan namin, but then number 1 yan is the autopsy. Malaman namin yung cause ng death. Isusupina namin siya kung anong procedure ang ginawa niya. So, ang tuli, hindi naman siya required. Pero recommended siya for hygiene para mas madaling malinis. Ang pagtutuli naman po ay isang safe na procedure. Ito pong kaso na to ay isolated case lamang. Wala naman po kayong dapat ikabahala. Oo, sobrang lamig po niyan eh. Lord, bakit yung anak ko? Bakit sobrang bilis mo kinuha? 10 taon pa lang po yan eh. Sa Pilipinas, ang pagpapatuli itinuturing na simbolo ng kalinisan, isang ritual ng paglalakbay mula pagkabata patungo sa pagiging ganap na lalaki. Kaya, kung pipiliing magpatuli, siguraduhin lisensyadong doktor lang ang lapitan para iwas disgrasya at siguradong ligtas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.